Isang maulang maaraw sa atin mga kahabi. Nandito na naman tayo na. Bali ipiplex lang natin tong ating laruan na Crossman 2240 about sa nilagay nating bot stock. So bali tong bot stock na nilagay natin dito ay galing sa isang laruan natin na MK1 carbine. So bali ito siya, kinalas na natin. Kung bakit natin siya kinalas, dahil siya ay hindi na natin nagugustuhan yung kanyang accuracy. So although kahit nung una pa hindi talaga siya hindi maganda ang kanya accuracy, pero sa power malakas siya, pero hindi lang natin gusto yung accuracy. So dahil kinalas na natin to, itatabi na lang natin siya. So kinuha lang natin yung bot stock niya para magamit natin doon sa ating Crossman 2240. So useless naman na rin to, no? Dahil meron naman tayong nagagamit na airsoft revolver na 703. So yun yung ginagamit natin pang pest control sa mga maliliit na daga at pantaboy sa mga makukulit na alaga. Kung ano man yung mga pwede nating itaboy gamit ang ating airsoft revolver. So yun, sa power is nung hindi pa natin in-upgrade yung ating revolver na 703 is mas malakas to. Green gas to eh, green gas, using green gas power nya. Yung revolver natin is CO2, yung mga time na yun pinagko-convert natin is mas malakas to ng D-Hamak. So nung in-upgrade natin yung ating revolver using HPA power at minax na natin siya ng 1516, is mas lumakas na yung ating airsoft revolver kaysa rito. So mas lamang na yung ating airsoft revolver pagdating sa power at sa accuracy. So yun ang naisip natin na yun na lang gamitin natin sa mga pest control na ginagawa natin. So okay, so ito is useless na to dahil may power nga siya pero wala naman siyang accuracy. So nonsense, hindi tayo mag-i-enjoy sa pagdating sa laro o ano man yung ginagawa natin dito sa ating laruan. So okay, so yan, tabi na natin yan. So bali ito yung grip ng ating Crossman 2240, tinanggal na natin. So ito siya, dito yan nakalagay. So ayan, so tinanggal na natin. So paano natin nailagay itong bot stock ng MK1 carbine? So dahil sa manipis itong grip, pinaka handle grip ng Crossman 2240, so unang ginawa natin dyan ay pinalibutan natin ng interior ng bike. So yan, pinalibutan muna natin yung loob, ayan, hanggang sa makuha natin yung kapal nung pinaka grip nya, kasi medyo maluwag tong pinaka bot stock nya, yung grip nito, ayan, yung para mag fit. So bali pinalibutan natin ng interior yung loob hanggang sa makuha natin yung alignment nya. At nung medyo kumapal na siya, so pinasok na natin tong bot stock ni MK1 carbine. So ayan ang naging result. So pagsalpak natin is continuous natin yung interior. So pinalibutan natin ang interior hanggang sa mag-fit. So ayan ang result. So makikita naman natin sa kanya, sa alignment nya is okay. Ayan, okay siya. So dahil dito hindi na tayo mahihirapan mag hawak ng ating pistol na Crossman 2240 dahil medyo may kabigatan na siya dahil sa mga accessories na pinaglalagay natin. So dahil dito is magkakaroon na siya ng stabilizer para pag sinandal natin sa ating balikat at magiging stable na yung ating pag-shooting, no? So ayan siya. So pagdating sa kanya, ayan, titingnan, iangat natin kung gaano siya kabigat at kung gaano ka-fit yung ginawa natin na paglagay ng ating rubber. Ayan siya. So bali ayan, mabigat, hawak-hawak ko siya.
Nakita nyo, maalog yung kamay ko. Mabigat. So kaya pag wala siyang buttstock at ginagamit mo sa shooting, talagang mabigat, maangali yung kamay mo. So ayan siya. So okay, nagkaroon na ng buttstock ang ating 20-40 cross mount. Ayan, nang hindi tayo gumagastos. Although sa mga maker ay madali lang para sa kanila to na magpagawa ng ganitong buttstock para magkaroon lang ng buttstock ang inyong MKU, ang inyong Crosman 20-40. So kaysa gumastos tayo, so ito yung naisip natin. Itong naisip natin na ilagay itong MK1 carbine na kanyang buttstock. So okay, so yan ang ating 20-40, ang kanyang new look. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-hobby, at sana nag-enjoy tayo, lalo sa mga may mga ganitong unit. Simpleng idea lang para sa ating mga ka-hobby na gumagamit ng ganitong unit ng Crosman 20-40 with buttstock from MK1 carbine. Okay, thank you.